Dapat walang mga design. Dapat, lang, ganitong color lang ba? Oh, alles gut? Alles gut? Alles gut. Ang ginawa namin, dito muna kami sa Strelo. No, alam mo, nervous matrero ko kasi baka Sabi nga nila, ang mabait na kapitbahay, walang password ang wifi. Ay, tapos po tayo doon sa ating pagtanim-tanim kasi po plantito. And ngayon po, nagluluto ako ng rice kasi po market day today. So bibili kami ng chicken para makapag-lunch na po kami. Ang oras nga dito ay 2:30 na po pala. So hinihintay ko na lang po yung rice na maluto para kakain na po tayo. But before that, while waiting, mga parents ko, 'di ba, sabi ko sa inyo na binigyan ako nila ng pasalubong. Ito po, akin to, kasi ano ko na siya. Okay. Nahulog tuloy ako. So, ito yung pasalubong nila sa akin. Ay, carpet. Oo. Naalala niyo ba na bumili ako sa Amazon nung nag-order ako? Sinabi ko na sa vlog, di ba, dati. Sabihin ko lang ulit na, ano po iyon? Mag-microphone ako. Mag-microphone para mas marinig niyo po ako lalo, 'di ba? So nag-microphone na tayo. So, 'di ba, nag-order ko sa Amazon tapos binalik ko ulit kasi hindi nagustuhan ng mga parents ko, 'di ba? So sabi niya, hindi siya bagay dito sa dapat walang mga design, dapat lang, ganitong color lang na walang design. So sabi ko, okay. So hindi na ako nag-order ulit. So sabi nila, hindi ako nag-order ulit, tapos nakita man nila doon sa nagbakasyon sila, tapos nakita nila to. Sa Netherlands pa to nila binili ka, guys. Wow, pasalubong from Netherlands pala to, oo. So, doon nila nakita to, sabi niya, Oliver, gusto mo to? Sabi ko, gusto ko agad-agad ka, guys, nga, pasalubong na yon. Kaysa naman ako pa magbili, magbayad. Ito kasi libre na, pasalubong, di ba? Regalo na sa akin. So sabi ko, oh yes, I like it. I like it agad. So, ngayon ay, na po natin, buksan na natin. Anong buksan? Ilagay natin dito na. But before that, kunin natin to para naka-roll kasi siya. Natin, mas marinig nyo to, oh. Sa mic. So, lakas maka-artista naman ito, eh. Gusto ko kasi nito guys, di ba? Carpet na tong sa kwarto ko, ganito. Gusto ko pa na mayroon pang isang nito guys, kasi po, maganda siya sa paa para pagising natin sa morning, sabi ko, good morning. Tapos yung paa natin, oh wow. I remember this, hindi ko to nakalimutan. Sabi ni Tita Evelyn, nung nagpa-foot massage kami sa Manila, nung nilibre niya tayo, ipampa-pamper natin sa Oliver kasi nga uuwi na siya, babalik na siya sa Germany. Sabi niya, alam mo Oliver, kapag isang tao daw palagi nagpa-foot massage, hahaba daw ang buhay. Tapos ang sarap din magpa-foot massage. And then first time ko sa tanang buhay ko magpa-foot massage kasi nga pag magpa-massage tayo, dito lang, yes, magpa-massage tayo o hilot dito sa likod, dito. Pero dito talaga sa lapa-lapa, itong sa foot talaga, ito. Hindi ko pa narasan. Tapos nung paghilot, ang sarap sa feeling guys ba, ang sarap maglakad. Kasi parang yung foot ko, yung feet natin, parang nakapag-relax siya alam mo, relax talaga yung dito ko. Ano ba? Tapos ganun-ganun pa sa pag-massage nila, ang sarap sa feeling. Kaya pala haba ang buhay. Kasi nga 'di ba, yung feet natin, yung palagi natin ginagamit kasi pang-apak. So, wait. Kailangan, kapag mag-apak tayo, maganda. Okay. Wait lang. Kunin ko lang to. Kunin lang muna natin to kasi gusto ko siyang ganon. Dapat pag ganon to. So, dapat pag ganon to siya.
Ano pa ba? I think, pag ano ko pa siya dito. Like, for example, ganito. I think I'm fall in love. Maganda na. Lakas maka-bagets. Okay na siya dito. Tapos dito na tayo magigiga. Ay, charot. Dito na siya. Ganito, yun lang, maliit lang. Oo, so, yung chair ko na balik dito. And then, I'm going to show you. Meron pa siyang binigay sa akin. Ito. Ito. At saka, meron siyang binigay sa akin na yung circle na malaki. Pwede siyang lagyan ng wall clock. At saka ito. Saan ba yun? Ay, andun pa sa living room. 3 yung binili nila kasi isa daw sa akin, isa sa living room, at saka isa ay sa breakfast room. 3. Parang dapat siyang ihang. Dapat ihang siya dyan. Tapos, ang ganda ka guys, super. I will show you later kasi ngayon mag-lunch na ako kasi super gutom na ako. Nanginginig ako sa gutom. Kasi I know, luto na po yung rice ko. Before that, ito yung gusto kong sabihin na yun. Ito na. O, diba? Grabe, maglakad-lakad tayo. Lakad. O, diba? Ito yung gusto kong sabihin. O, maganda na. Hey, okay guys. Ay, charot. Kaya guys, magkape po tayo ngayon. Andy, na? No. So, wait lang. Bakit ang ingay na Andy? Baka may nakakita siyang tao dyan sa labas. Kasi baka ingay-ingay na. Andy, ang ingay mo ba? Baka andyan na sila Dada Uwe. Kasi sila Dada Uwe pa Dada Egbert ay andun ngayon sa Marburg. Baka umuwi na sila. So ngayon po magkape tayo kasi yung mga parents ko, before sila pumunta ng Marburg, nagkape sila. Tapos iniwan nila ako ng half a slice of cake. Ayan. So ito pa lang cake po guys na kainin natin ngayon. Ito po yung cake na ginawa ni Dad Uwe noong Easter. Okay? Nilagay niya lang po ito sa freezer para hindi siya masira. So ito, last na lang po ito na slice. So ako ang kakain nito. Ako ang titiran niyaan. Titirahin na natin yan. Baka titirahin pa yan ng iba. So, nalabisi ako guys. Uy, kasi kanina, after work, nag-ano ako, kaya ng lunchtime, nag-start na yung aking Fahrschule or Fahrstunde, yung driving lesson natin sa motor. Thank God, walang disgrasyang na nangyari ito. Kasi po, ang ganda ng panahon, unlike last year nung nagkasaga ng aking training. First time ko mag-train dito talaga sa Germany nung, di ba, last year. Tapos, thunderstorm, malakas ang hangin, malakas ang ulan, slippery ang daan, kaya na-disgrasya ko twice last year. Yung jacket ko nga, mabuti lang yung jacket ko kasi po, may zipper yung jacket ko dito, at saka yung pants ko na para makapasok ang hangin. So, kahit may init kanina, ang hangin niya ay pumapasok sa katawang lupa ko. So, okay, maganda yon, good yon. At saka yung helmet ko meron din. Tapos sabi ng parents ko ba, Dad Oliver, binuksan mo yung helmet na dito kasi yung helmet na dito may pangbukas daw yun na para makapasok ang hangin para hindi masyadong mainit ang helmet mo. Kalimutan ko man guys. So, hindi ko siya na-open. Next time na pa mag-drive ako. Kaya pala kanina, nag-drive ako. Ang init. As in, dito ko po, nagbasa na siya dito. Tapos dito ko, nagbasa na siya kasi ang init kasi di makapasok ang hangin. Yes! Huy, arte. So, sabi ni Dad Uwe, hi, Oliver, ang helmet na dito daw na part, meron siyang meron kang ibuksan kunti yun para makapasok ang hangin. Hindi ko yung nagawa. Next time na lang. So, first drive ko kanina doon guys, ang galing guys, ay, alam niyo, thankful ako na nag-change ako sa other school, bagong teacher natin. Kasi po, yung teacher ko guys ngayon, bago ko lang siya nakilala, di ba? Hindi ko noon siya teacher nung nag-theory ako. Teacher ko siya this time. Ngayon lang kasi nag-change ako. Gustong-gusto ko siya guys kasi po, para kami close friend, para kami barkada na
alam mo yung makipag-communicate, na makapag mag-communicate ako sa kanya, hindi ako natatakot. Hindi ako nervous. I think andito na yung mga parents ko kasi po ang ingay na ni Andy. What? Ah. Andito na nga sila, oh. Hello. Coffee. Yan sila, oh. Ngayon na sila umuwi. I'll drink my coffee. I'll drink my coffee now. Tapos after ko mag-inom ng coffee, ilabas natin si Andy. On, alles gut? Alles gut? Alles gut. Bei mir sowieso immer. Immer alles gut. So, back to the kwento tayo. Na? Nung maganda yung bagong teacher ko kasi po makapag-communicate ako na hindi ako natatakot, hindi ako nahihiya. Kasi nung sa last ex-teacher ko, wow, my ex, ay nahihiya ako magkipag-communicate, nahihiya ako magtanong kasi po the way he talked, ang bilis, very German, yung ibang lengguwahe ng German, ba, ang bilis lang magsalita na hindi mo maintindihan kung anong sinasabi nito, hindi mo siya Tapos German pa, so kailangan mo pa siyang, ano ba sinasabi nito? So ito siya, ay malumanay siya magsalita, tapos tanong ako ng tanong ka, guys. Oo. Tanong. Over. Ich habe heute overall meine Papier gesucht. Die Papiere für nächste Woche. Ja. Und bis ich habe noch nicht gefunden. Ja. Was? Die haben noch deine Daten, oder nicht? Nee, die habe ich nicht. Können die keine neue aufstellen? Notfalls. Ja. Geht das nur in Makilala? Ich kann mir klar machen, aber es dauert noch lange. Die wirst du noch haben. Wer schlägt uns weggeschmissen hast? Oder? Ich denke, das ist ein Büro. Kain na po tayo ng cake. Na-stress ako konti, kasi may hinanap ako na papel kagas yung birth certificate ko sa Pilipinas, nawala. Yung original. So, ang meron ako nito ay copy lang. Photocopy. And kailangan ang original. I cannot find it. Kasi magpakasal na po ako. Charot lang. Anyway, back to the kwento tayo. Sa aking kaninang karanasan. Sabi ko ba, normally, nung old teacher ko, mahiya akong magtanong kasi pag magtanong ako, no, iba, pag alam mo yung magsagot siya, pabarang, na ayaw mo na lang magtanong kasi pag magtanong ka, yung sagot niya ay parang, sabi nito, ano ba to? Walang alam. Kaya nga di ba nagtatanong tayo kasi wala tayong alam. So, and then, ang nangyari, ulit ka guys, sabi ko ba, tanong ako ng tanong, anito, ganito, ganyan. Although, explain siya ng explain ka guys na friendly, at saka malumanay pa siya magsalita. Yung magsalita siya like, malumanay lang na maintindihan mo talaga yung sinasabi niya na hindi ka maghiyang magtanong, makipag-convo talaga siya, makipag-communicate. Kasi may ibang teacher tayo no na mahiya tayo magtanong, mahiya tayo makipag-communicate kasi pag parang alam mo yung parang palaging galit magsalita. Parang galit ba? Galit ba to? Alam mo yung ganong situation ka guys. So, siya hindi. Sabi ko, maayos to. Tapos, nung nag-start na kami, marami siyang tip na sinasabi sa akin, Oliver, para hindi ka ito ang unang mong gawin, para hindi ka ma-disgrasya, ganito, ito ang gagawin mo. Like, sa kanya ko talaga natutunan yung kagas, nung ex na teacher, sabi niya lang, ganyan ha, sige, sakay ka dyan ha, tapos ganito ha, ganyan. Siya, ha? Ano ba sinasabi nito? Kaya, tinanong niya ako, ano bang sinabi ng, mo dati, nung sa teacher mo? Siya, wala, sabi niya, ganyan. Siya, mali naman yun, uy. Tapos sabi pa niya, isa pang mali, no, pina-drive ka niya, no, na ulan. Malakas ang ulat, tsaka bagyo. Isa na yung red flag na yun as a teacher. Sabi pa niya. Sarap naman yung cake, eh. The cake is so yummy, ha? Ito yung cake na ginawa ni Dad Uwe. Leka. Sarap.
So, basta na ano ko lang. So, next week ulit, kasi po, yun ang gagawin namin ulit. Mag-drive ulit kami. Tapos kanina, yung driving ko kanina, tinuturoan niya ako yung paano alam mo yung mag-drive na mahina. Kasi kapag mabilis tayo mag-drive, hindi tayo ano, di ba, maganon-ganon. Kapag mabilis. Hindi, kapag mahina pag-drive, like ganun lang, ano, di ba, para matutumba tayo, maganon-ganon. Tapos yung paa natin, ganun na agad, mag-stand ulit. Mag-stand agad-agad kasi po, mahina yung pag-drive. Yun ang tinuturoan niya ako na mahina ang pag-drive, pero hindi ako alam mo yung mazigzag ang pag-drive, dapat straight lang. Yun, sabi niya, sabi pa niya, I'm satisfied ngayon sa pagturo sa Oliver, marunong ka pala. Sabi ko, nawala kasi ang nervous ko, kasi kapag ma-nervous ka pala at panic, mawala ka sa concentration, maano ka talaga. Tapos kanina, nung pag-start ko mag-drive, sabi ko pa sa kanya ba, hindi talaga ako nahiyang nagsabi na, alam mo na, nervous good ako, na nag-shake yung paa ko at saka yung kamay ko. Sabi niya, huwag kang nervous. Sige, mag-start muna tayo dito sa street na to. Parang i-warm up mo na yung sarili mo, i-warm up mo na yung mga katawan mo para mamaya pag magtuloy yung ano ko sa'yo, hindi ka na ma-nervous. So, ang ginawa namin, dito muna kami sa street. Alam mo, nervous material ako kasi baka sabi niya, huwag ka nervous, steady lang. Normal lang pag-drive yung kung saan ka comfortable na pag-drive. Gawin mo muna. Kung saan ka comfortable. Gawin mo munang comfortable yung motor, paano pag-gas. So, ganyan. Sabi niya, after a while, nawala ko nervous ko. Sabi niya, nawala ba nervous mo? Oo, as in, parang abi ko pa, parang magginahan naman ako mag-drive ito. Parang gusto ko na everyday na mag-drive. Yun ang sabi ko, parang gusto ko na everyday mag-drive. So parang naganahan na ako. Sige na, magkape muna tayo para ubos to, para ilabas ko sa Andy, ha? Kayo naman, sismusan nyo din. Hi ka guys. So ngayon po ay mag-change tayo ng ating mga bed sheet at saka sa blanket din po. Okay, so nakuha ko na po yung old ko. So ngayon lagyan natin na siya ng bago. Ito ay fresh. Amoy Oli. Kapag maamoy mo ito, yung inaamoy ko ngayon, sabihin mo, kay Oliver yan na amoy. Amoy Oli. May ganun pala. So, ngayon ay green tayo kasi yung last time ay blue. Ngayon ay green. Kasi diba, who loves green? Everyone loves green. Kasi ang green po ay maganda sa mata. Napaka-refreshing. Kapag makita ka ng green leaves, green nature, di ba? Kapag sabi natin green nature, back to the nature tayo kapag very noise na ang world. Very noisy na ang world, back to the nature tayo. Kasi ang nature po ang makapagbigay sa atin ng kasayahan at saka quiet place. Kaya, back to green. Kaya huwag kayo magputol ng mga kahoy. Sabi ko sa inyo. So guys, may sabihin pala ako sa inyo while doing this. Naalala nyo ba na may kapitbahay kami dito? Yung bago namin kapitbahay. Yung bahay ni Gabi ba? Di ba nabinta na yung bahay ni Gabi? Yung harapan lang talaga namin. Di ba nabinta na yon? Tapos ngayon na-renovate na. Tapos na nag-renovate sila. Ang bilis. Yung bagong may-ari. Tapos, nakausap ko yung bagong may-ari ka. Guys, mga Italian. Italian sila, hindi sila German. Pero matagal na sila dito sa Germany. Super tagal na sila dito. Meron silang aso, dalawang maliliit, ang ingay. 'Di ba doon sa sa park diyan, sa my garden diyan, kung saan si Kuya Howie nakita ko before na naglililis siya diyan sa garden. Nakita ko diyan ang dalawang aso na maliliit. Nakita man si Andy ng dalawang aso. Sa nang sa Andy, ini-ignore sila. Kasi kapag mauna yung aso mag-aw-aw, sa Andy, mag-ignore na siya. Hindi ka na pinapansin ni Andy. So ngayon, papasok na kami ng bahay doon sa garahe ka guys. Doon na kami. Papasok kami ni Andy, no? Lumabas mo yung bago may-ari. Sabi niya, hi. Lumabas siya. Pumunta talaga sa daan. Diba, daan dito. Tapos ito yung garahe namin. Kasi dyan kami papasok ni Andy. Lalabas na dalawa sila. Yung mag-asawa sila, dalawang Italian. Kasi doon man sila nakapark sa
sa iba, sa dyan, nakapark sila doon. Tapos, kapag pupunta sila doon, dapat pupunta sila doon sa isang way. So, magkatagpo talaga ang aming tadhana. So, ako, sabi ko, hi. Sabi nila, hi. Sabi ko din, kayo ba yung bagong may-ari dito? Kayo ba yung bagong titira dito? Sabi niya, oh, yes. Tapos, hindi kami masyadong karinigan kasi po ang ingay ng mga aso nila. Kasi inauaw nga nila si Andy. So, maingay. So, sabi ko, kayo bagong may-ari? Sabi niya, yes. Tapos, nagpakilala siya. Sabi niya, ano pala, nag-German kami ha. Sabi niya, ich heiße Patricia. Sabi niya, my name is Patricia. What is your name? Patricia na pangalan niya. Sabi ko, my name is Oliver. Oliver. Atin, Oliver. So, buti na meron tayong mic kasi marinig niyo ako. So, Oliver. Tapos yung isa, Antonio, ang pangalan yung asawa niya. Sabi niya, dyan ka mo nakatira? Sabi nila. Oh, dito ko nakatira. Yung mga parents ko. Sabi ko, mga parents, si Dad Ove, si Dad Egbert. Sabi niya, Patricia, I know them very well. Huh? Sabi niya, I know them very well. Kilala ko yung parents mo, si Ove at si Egbert. Sabi ko, paano mo sila nakilala? Tapos si Dad Ove at Egbert that time, wala sila, umalis sila, di ba? Kami lang ni Andy dito. Sabi ko, paano mo sila nakilala? Sabi niya, yung mga younger days pa namin, magbarkada kami ni Ove at Egbert. Sabi ko, barkada kayo? Sabi ko, small world. Oo, barkada kami niyan. Kilala namin yan si Ove, si Egbert, kabataan. Bata pa kami. Kasi edad din ni Dad Ove at Egbert sila. So, ngayon, sabi niya, wala si Ove dyan, no, at si Egbert. Sabi ko, oo. Kasi sabi niya, nakita ko kasi yung mobile home nila kasi umalis. Sabi nila, So, ngayon, hindi na ako nagtanong kung bakit magkakilala Hindi na ako nagtanong sa kanila kung bakit kayo magkakilala ni Dad Ove at Dad Egbert. Never. Hindi na ako nagtanong kasi baka sabihin na, chismusa talaga itong batang to. Bata pa, chismusa na. So, hindi ako nagtanong. So, saan ako nagtanong? Sa parents ko, kay Ove. So, nung pumunta na kami dito sa loob ng bahay, tumawag ako kay Dad Ove. Sabi ko, Dad Ove, nakausap ko yung bago nating kapitbahay, si Patricia at si Antonio. Nagkilala kami ba na kami ang bago mong kapitbahay. Maganda talaga kagas no kapag kilala mo yung kilala mo yung kapitbahay mo kasi whatever happens, at least magiging kaibigan mo sila. At least, kung in case of emergencies, bako buyag-buyag, at least andun sila, di ba, may tutulong sa'yo. So, I hope hindi naman mayari yun. But at least, kaibigan mo yung kapitbahay kaysa naman kaaway mo, di ba? Kasi sabi nga nila, ang mabait na kapitbahay, walang password ang wifi. So ngayon, tinawag si Dad Ove. Sabi niya, Dad Ove, sabi ko ni Patricia, no? Siya, ay, bakit mo kilala si Patricia, Oliver? Siya, nagkakita kami dyan sa labas, getting to know each other. Sabi niya, bakit kilala kayo ni Patricia, ni Antonio? Sabi niya, magkakilala daw kayo ng kabataan pa daw nila. Sabi ng parents ko, ilapit natin yung camera. Yan. Sabi ni Dad Ove, sabi niya, barkada kami ni Oliver, ganyan kami ka-close dati, Ganyan kami ka-close dati. Super close kami niyan. Kasi itong sa Antonio at si Patricia, nung nagkakilala sila, like, girlfriend, boyfriend pa sila, at saka ikakasal na, invited ang mga parents ko sa kasal nila sa Italy. Ang sabi ng Ove, ang layo-layo ng Italy, Oliver. Yung sa kanya, kasi meron kasing malapit-lapit lang sa Italy from Germany, pero sa kanila kasi super layo pa, nasa dulo pa ng Italy. Oo. Sabi pa niya, 12 hours ata sila nag-drive daw. Ni Dad Ove and Egbert, 12 hours sila nag-drive papunta doon. Tapos tuloy na daw yun. Wala nang overnight. Tuloy yung biyahe na papunta doon. Break time, ganun lang, ilang minuto lang kasi magpalitan ng driver. Tapos pinunta kami sa kasal nila. Sabi niya, yung kasal na Oliver, the best. The best daw ang kasal pag magkasal daw, mga Italian daw, yung culture na magkasal, the best daw kasi super
enjoy. Sabi niya, party kung party, sayaw kung sayaw. Sabi na, magsayaw-sayaw. Sabi pa niya, magsayaw-sayaw daw dun sa table. May table dyan, no? Tapos na ang kainan. Party-party na lang. Tapos ng kainan. Kapag lasing-lasing na, nakainom na ng mga wine, yung mga babae, lalaki table na magsasayaw, like, oh, party-party. Alam niyo, nakita na pa doon, yung ba yung Mamma Mia? Ganun daw mag-party. Yun daw yung sakasan nila. Tapos, sabi ko, bakit hindi kayo nagkita? Kasi nung pagdating ko sa Germany, hindi ko man sila nakita pa. 8 years na ako sa Germany, 8 years na ako dito, but hindi ko pa sila nakita na nag-meet up kayo dito sa 8 years. Sabi niya, naputo lang yung communication kasi may, na-busy diyan sila. Ang negosyo kasi yan nila guys, ay may restaurant sila, restaurant. Ang restaurant nila ay nasa, dito lang sa Bad Baliborg. Diyan sa tabi ng train station, sa kanila daw yan. Sabi pa ni Dad Ove, alam mo Oliver, Dad Ove at Egbert, sabi niya, alam mo Oliver, sa tanang buhay ko, nakakain ako ng pizza. Sa tanang buhay ko, sila ang the best magawa ng pizza. Oo. Hindi dahil kaibigan ko sila, hindi dahil kilalang-kilala namin sila, pero sa tanang buhay daw guys, sila daw ang the best maggawa daw ng pizza. Sa lahat na natikman nila na pizza, dati. Tapos kakain sa restaurant dati sila Dad Ove, sa kanila. Nililibre yan sila kasi barkada. Oh. Hindi ko alam kung anong bayad doon. Baka drinks lang ba or ano. Basta libre, malibre daw sila. Tapos sabi ni Egbert, alam Oliver yan si Antonio, tinutulungan ko yan dati. Nagtatrabaho ako sa restaurant niya na hindi ako nagpapasahod. Kasi tulong lang as a friend. So pinapakain niya lang ako, libreng pagkain. Kasi nga wala daw tauhan si Antonio masyado dati. Tapos alam mo, nagsisimula pa lang sa negosyo. Sabi na Egbert nagsisimula pa siya negosyo, so malaking pera talaga ang ilalabas. Kasi nag-start ka pa lang, wala ka pang income, marami ka pang babayaran na credit sa bangko. So ang ginawa ko, nag-offer ng help si Dad Egbert sa kanya na without pay. Kasi di ba wala namang libre pero si Dad Egbert, dahil close sila, tinulungan niya. Sabi yung, bait naman Dad Egbert. Mapansin ko talaga si Dad Egbert kasi super bait. Like, he really wants to help without, alam mo unconditional, yung hindi ng tulong, ng tulong ba, naghihintay. Like, tulong because he wants to help. Dami niyang sinasabi si Dad Egbert sa akin na dati marami siyang tinutulungan na hindi siya nagpapabayad. Sabi ko, siguro no, yan yung isa sa mga ingredients kung bakit nagiging successful sila. Kasi nga po, hindi sila naghihintay ng tulong, hindi sila naghihintay ng kapalit. Na sabi nila, tapos ikikwenta pa sa inyo yung tulong mo. Sabi niya, dami ko nang tinulong sa'yo, tapos ganyan-ganyan ka. Bakit hindi nila kinikwenta? Sabi ko, bakit ka naglibre-libre natin? Sabi niya, wala, gusto ko lang tulong mo kasi nga, barkada kami. Sabi niya, kapag barkada namin kasi, iba kasi ang German, may loyalty sa barkada. Kapag friends mo, tutulungan ka. Oo. So, ito na, nangyari na. So, okay na yon. So, hanggang hindi na makayanan ni Dad Egbert na magtrabaho sa kanila kasi nga, may trabaho na sa Dad Egbert tapos meron pa siyang mga mini-job, part-time. Kasi nga, nag-iipon sila ng pera dati sa Dad Egbert nung wala pa silang negosyo ba. Kasi kapag sa Germany, kapag mga bata pa sa Germany, wala pa yung pera. Wala pa yung savings. Bata pa, kaka-start pa lang. Dapat mga from 40 years old, meron ng kunting savings ang German. Lalo na yung normal, lang. So ngayon, naputol ang communication nila kasi nga po, hindi ko lang alam. Basta naputol lang. Hindi ko na natanong kung bakit naputol. But ngayon, parang nag-reconnect ulit. Nag-reconnect talaga ang Tapos ngayon, di ba, small world kasi nagkikapitbahay. Sabi pa ng parents ko, hi, thank God kasi yung kapitbahay natin ay kakilala namin at mababait daw yan sila. Sabi ng parents ko, mababait daw yan sila guys. So hindi kami mag-alala na sinong kapitbahay namin bago. And sabi pa ng parents ko ba, sabi ni Egbert, Dad Ove, sabi niya, malay natin Oliver, baka mag-housewarming sila, invited tayo. Kaya andito ka sa Germany, uso din ang housewarming. For example, may bago kang bahay, bago ka dyan, bagong tira ka dyan, magpa-housewarming yan sila, mag-invite ng mga friends, family, tas kain. Na-invite na nga ako dito kagas ng housewarming once. Hindi ko na banggitin ko sino yon. Basta na-invite ako once. So, ganyan pala. Kasi diba sa atin, diba, may pa-housewarming din tayo, like, magpa-blessings tayo, diba? Pa-blessing.
sa atin, dito meron din. Sabi ni parents ko, baka magpa-housewarming yan sa Oliver, invited tayo. So sabi ko, kung what if hindi tayo invited? Sabi ng mga parents ko, hindi, wag. Alam nga sabihin natin, invited nyo naman ako. Di wala lang, respect pa rin. Kasi respect begets respect, di ba? Oo, so, sabi ng parents ko, mabait yan sa Oliver, wag kang mag-alala. Sabi niya, si Patricia, no, hindi pa masyadong marunong mag-German. Kahit matagal yan dito. Siya, ha? Paano malaman? Kasi matagal si Patricia daw dito, yung babae. Hindi pa daw masyadong ng German. Like, alam mo yung accent? Ano pa rin daw. Iba talaga si Digbert. OVO. Yung sabi niya. Sabi, okay lang naman. Oo. Sabi ko, small world, no? Magkakilala kayo niya, no? Tapos palagi naman nakita sila dyan, sila Patricia, kasi busy sila ngayon, dyan sila naglaban. Nakita ko sa labas, nag-hi-hi, hinay-hi ba ng mga clothes nila. Tapos, palagi sila nakita. May mga anak, may babae na anak nila dyan, naghakot-hakot sila ng mga gamit. As in, busy kasi sila ngayon, guys. Pero hindi pa sila dyan natutulog, umuwi sila. I think, kasi hindi pa na housewarming. Housewarming ba yun? Housewarming. So, hindi pa sila natutulog dyan. Pero everyday, andyan sila. Tapos umuwi lang dyan sa Bad Belleburg. Wala lang, yun lang. Gusto kong sabihin. Tapos na ako dito. Ito pala ang gusto kong sabihin ka, guys. Oh, hey! Ito pala yung regalo nila sa akin. Kukunin natin yung ito. Ganyan siya, oh. Kukunin yan siya, tapos idikit. Ito ay idikit siya sa wall. Dapat nasa wall to. Tapos, lagyan natin siya dito. Like, for example, na maliit na flower. Like, for example, dito sa picture, may flower. Lagyan natin dito, at saka dito yung wall clock. Pwede din wall clock. Bibili tayong wall clock. Marami naman diyang mura sa Teddy. Sa Teddy. So, ganyan. Maganda siya. Or, di ko lang alam kung. Basta, ma-design ko to. Di ko lang kung saan ko to ilagay. Baka dyan. Patulong ko ng parents ko kung saan siya nababagay. So ngayon, mag-vacuum ako dito kasi po maalikabok. Oo. Guys, mag-end ako ng vlog. Sana enjoy kayo sa vlog natin today. Please don't forget to like, share, subscribe. This has been Oliver Kagas Gimmicker. And then, cheers!